Few moments later. So yan mga boss, good morning. So meron na naman tayo ditong ginagawa na Hyundai Ion mga boss. May tagas dito siya, chichikin natin kung saan nanggagaling. Tsaka yung fan belt niya, papalitan natin kasi maingay na pag nag-aircon, lalo na pag nag-aircon. Naglalangit-ngita na siya. So yung pinaka belt, talagang malalim na yung pinaka-ipin. So yung tumatama dun sa pulley mga boss, parang may mga daga na pag natakbo na o na uon yung aircon, langit-ngitan siya. So ito yung leak na to, ipapakita ko sa inyo kung saan location, kung saan nandun mga boss. Punta tayo sa makina. So ito nga pala mga bossing yung makina dito, Hyundai Ion, 3-cylinder lang siya, napakaliit, 800cc lang to. So ayan o, ayan. Ngayon na-check natin yung oil leak niya mga boss dito sa may ilalim ng ignition coil. So niliwagan na natin tong ignition coil na buo kasi nandoon yung tulo. Ayan kung makikita nyo, ayan, ibabaw to ng transmission. Ayan ayan, ito yung ignition coil. Ito daw mga boss, nalubog to sa baha dati pa yung huling baha. Tapos ngayon ginawa, siguro itong leak na to, ito pa yung dating ginawa nung unang mga mekaniko. Yan, grabing tagas. Ngayon kakalasin na natin, naluwagan ko na to yung dosing tornilyo sa ibabaw at saka sa ilalim. Yan, meron niya sa ilalim. So ito yun, tornilyo niya. Ito yun mga boss. Ayan dalawang tornilyo dito nakalagay. Ito yun mga boss, ay dalawang tornilyo. Yan. Dito nakalagay ito sa buo ng, kasi itong ignition coil na to mga boss, ayan tatlong piraso yan. Ayan, 1, 2, 3. Yan. Ngayon niluwagan na natin itong buo. Ayan yan, kita nyo yung tulo. Diba? Grabe. So grabe na yung tulo ng langis. 2.5 lang ang langis nito mga boss, tapos may leak pa, tapos malakas pa. So wala na matitira, baka kumatok pa yung makina. Ayan ilalim na ignition coil. So ipapakita ko sa inyo kung saan yung tulo ng langis, kasi ginawa ng valve cover gasket nito. So malakas pa rin daw ang tulo. Ayan diyan napatak. Ayan. So, ito nga pala mga bossing, dito nanggagaling yung tulo nito sa likod ng camshaft. Ayan Itong bilog na to, tingnan natin kung may oil seal. Kung may oil seal, papalitan natin, pero pagka wala, lalagyan na lang natin ng sealant. Pero check ko meron tong oil seal, gastado na to kaya siya naglilik, or malutong na siya mga boss. Ayan, kita nyo ang tagas ng langis. Hyundai Ion yan. Ito yung belt nya. Ayan papalitan na namin to. Yan. Dahil naglalangit-ngita na siya. Ayan So isasama na natin to para isang gawaan na lang siya. So ngayon mga boss, kakalasin ko na muna itong dalawang tornilyo. Number 10 lang naman Socket wrench na 10, tapos ratchet gagamit tayo para dito sa oil seal na to. Okay mga boss, kakalasin na natin. Yan. Laki paso. Dalawang tornilyo. Ayan So tatanggalin na natin itong pinaka takip nya.
Yun yung tagas. Okay. So ito na yung ano niya, camshaft takip. Camshaft cap dito sa likod mga boss. Ayan o. Inangat na natin. Ayan, tinanggal na natin. Ayan o. Yung oil seal na to, yan ang lumutong. Papalitan natin to. Ayan. So sobrang lutong na siya kaya natagas na yung langis. Diba? Pati yung sa throttle niya napakarumi na. Sa throttle niya napakarumi na rin. So dapat maisabay na natin yan. Diba? Grabe na siya. So maghahanap muna tayo mga boss ng gasket na to. Tapos yung fan belt, yun, kakalasin na natin. Boss, ayan, bago na yung o-ring nya, oh. Ayan, naikabit na natin. Nalinis na rin. Saka yung kanyang sa camshaft nya sa likod, yung paglalagyan, nalinis na natin. Ayan, napakita ko sa inyo. Yan. Yan, pinapakita ko sa inyo mga bossing, ha. So lalagyan na natin ng mahiwagang sealant para tulong doon sa o-ring para hindi rin siya tumagas. Ayan mga boss, ilagay na natin pinakatakip niya. So lapat na siya. Ayan, napunasan na rin natin kasi yung niya, engine number niya, yan, hindi na halos makita yan. Kanina puro langis dahil dito sa o-ring na to. Ayan, ngayon maayos na siya. Ayan, tutornilyuhan na natin. Number 10 na tornilyo. 2 piraso lang yan mga boss. So ito mga boss, nilapat ko na yung tornilyo niya, yung Jess. Ayan o. Ayan. So nakalapat na siya. Dapat sabay yung pinipihit yan na 2 tornilyo salitan para yung pasok ng oil seal diretso siya, so hindi siya lilihis. Maiwasan natin yung damage ng o-ring. Kasi pag ito ang hinigpitan nyo kaagad, isang piraso, hindi nyo to hinihigpitan ng sabay, so maano yung o-ring niya. Kaya kailangan pag ganun palitan. So ayan, diba? So higpitan na natin. Yes mga boss, ito yes na socket, deep socket, tapos ratchet gagamit tayo. Kaunting higpit lang yan mga boss. Okay. Diba? Ayos na. Lapat na siya. Ito na mga boss yung papahuli na natin to paglagay na ignition coil niya. So lilinisin muna natin, sobrang dumi. Ayan puro langis. Dito na pupunta kasi yung langis pag umaandar na yung sasakyan. Natalsik na yung langis dito dahil doon sa o-ring na yon. So ito lilinisin na natin to para pag minalik naman natin, so maayos siya. Okay. So malinis na. Ayan malinis na yung ignition coil nya. Ayan, ilalagay na natin mga boss. Ayan, ito mga boss, yung nga pala. So hindi natin napaliwanag. Bago nyo matanggal itong o-ring na to sa camshaft sa likod, so kailangan nyo muna palang baklasin itong buong ignition coil. Yung 3 piraso, ayan magkakatabi. Itong nilinis ko. So ito muna tatanggalin nyo bago matanggal yung o-ring na yan. Diba? Napakahirap din siya tanggalin kasi nakapatong ito sa ibabaw bago nyo makuha yan na o-ring na yan. Ngayon ibabalik na natin. Ganun lang kasimple yan mga boss. Siyempre hindi ko na sa inyo ipapakita ang paglagay nito kasi siyempre wala tayong tighahawak ng camera mga boss. Kaya ilalapag muna natin camera natin bago natin ito ilagay. Ayan mga boss, ayos na. Nagawa na natin. Ayan, umaandar na siya. So
to, obserbahan na lang namin kung magtatagas pa yung o-ring sa ilalim. So mga boss, paki-subscribe na lang na aming YouTube channel. Yes, mechanic na nga pala. Sige po, paano na lang po sa loob? Boss, ayos na ayos na. Thank you.